Ang karamihan ng mga lalaki ay hinahabol ang mga babae na parang anino sa hamog. Sila'y walang tiyak na hugis, desperado, at naglalaho agad kapag hinawakan ng masyadong mahigpit. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa pananatili ng hindi gumagalaw at papapahintulot sa kanya na paikutin ka. Kapatid, naligaw ka. Ang perpektong Ginoo, yaong yumuyuko at nagpapakumbaba sa pag-asang mapanalo ang kanyang puso, ay isang mito na ipinapasa ng lipunan. At narito ka ngayon. Nagtataka kung bakit ang lahat ng iyong pagsisikap ay nagbunga ng pagkalimot o pagka-friendzone. Panahon na para harapin ang mabagsik na katotohanan. Ang atraksyon ay nalilikas sa pugon ng pagmamahusay sa sarili, hindi sa pagsusuko. Isipin mo ito. Sa pagbubukang liwayway, isang lalaki ang ibinubuhos ang kanyang puso sa mga mensahe. Binibigyan siya ng walang katapusang regalo at laging available na parang ugat. Numiti siya, simisipsip ang lahat, at pagkatapos ay lumalapit sa taong halos hindi siya tinitingnan. Bakit? Dahil ang tensyon, hindi ang kaginhawahan, ang nagpupukaw ng pagnanasa. Ito ay instinct, hindi kalupitan. Tatalakayin natin ang sikolohiya ng tunay na nakakabighani sa kanya, kung handa kang bitawan ang mga ilusyon. Ang mga hindi komportableng katotohanan ang naghihiwalay sa mga lalaki mula sa mga hari, hindi ang mga kwento ng engkanto. Batas number 1. Ang mabait na lalaki ay sa huli nakakalimutan. Hanapin ang uso, Gino. Maraming lalaki ang nagburusa sa nice guy syndrome. Magalang sila, palaging pumapayag, at palaging oo sa isang mundong nangangailangan ng matibay na likod. Iniisip niya na ang pagpapakita ng maraming pabor ang magwawagi sa kanyang pag-ibig dahil ang kabaitan ay parang pera. Dayanpaman, bigyang pansin kung paano lumilipat ang tingin niya kahit kinikilala niya ang mga senyales. Anong sanhi nito? Ito ay likas na mekanismo ng ebolusyon, hindi niya kasalanan. Ayon sa sikolohiya, mas kaakit-akit sa mga babae ang mga lalaking nagpapakita ng lakas sa pamamagitan ng pagtatakda ng hangganan kaysa sa walang limitasyong pagsunod. Suriin ang isipan. Ang paghahabol, hindi ang pagiging mahuhulaan, ang nagpapataas ng dopamine, ang hindi madaling maabot na pagsabog ng pakiramdam. Nagiging ingay sa paligid ka lang kapag palagi kang nandyan at nag-aalok. Ang mga ligaw na aspeto ng ating sarili na ating pinipigilan ay tinatawag ni Carl Jung na shadow self. Dahil natatakot siya sa tunggalian, itinatago ng mabait na lalaki ang kanya. Ngunit sa prosesong yon, pinapahirapan niya ang polaridad na nagpapasiklab ng pagnanasa. Kapangyarihan laban sa pangangailangan. Ang isa ay nakatayo na parang punong oak, habang ang isa naman ay kumakapit na parang baging. Isipin ang tagpo. Unang date ninyo at nasa coffee shop kayo. Sabi niya, mahilig siyang kumain ng Italian food. Agad namang tumalon ng mabait na lalaki. Tara, umalis na tayo. I-postpone ko na lang ang mga plano ko. Nanginginig ang boses niya sa pananabik. Sa loob, may napindot ng switch ng tumango siya. Sobra siyang sabik at masyadong malambot. Pagkalipas ng ilang linggo, malamig siya at isa-isang salita na lang ang sagot. Samantala, may ibang lalaki na pumapasok sa eksena. Ayos lang, pero may aakyatin ako bukas. Sama ka kung gusto mo. Sabi niya, nakangiti habang nakikinig. Hindi desperado. Payo lang. Ang mga text niya ay para sa kanya, hindi sa'yo, kaya sumisindi ang telepono niya. Ang kabaitan na walang hangganan ay kahinaan na nakatago, ay isang makapangyarihang aral. Huwag mong sayangin pa ang oras sa pagtatalo, kung ano ang dapat maging isang mabuting lalaki. Sabi ni Marcus Aurelius. Maging isa ka. Dayanpaman, ang kabutihan ay nangangailangan ng katatagan, magtakda ng mga hangganan. Kapag kinakailangan, sabihin mong hindi. Huwag mong ipamigay ang oras mo na parang ito'y walang silbi. Gawin mong uri ng lalaki ang sarili mo, na ang presensya ay isang pribilehiyo at hindi isang inaasahan. Bigyan mo ng hamon ang sarili mo. Ilang beses ka nang nabasag matapos kang yumuko ng sobra. Sumuko ka na. Bawiin mo ang iyong halaga at makikita mong magbabago ang tingin niya mula sa pakikiramay tungo sa pagkamausisa. Batas 2. Ang respeto at pagnanasa ay utos ng pagkatao. Ang pagkatao ay ang tahimik na kulog ng paninindigan, hindi ng lakas ng boses. Ang tunay na pagkatao, matibay na paniniwala, hindi natitinag na hangganan,
at pagtanggi na masira para makuha ang pag-apruba ay ang angkla sa kaguluhan. Ngunit maraming lalaki ang nagkakamaling ituring itong karahasan. Kung wala ka nito, parang dahon ka sa hangin niya. Sa sandali, maaring gabayan ka niya, ngunit paghanga, hindi kailanman. Nananabik ang isip sa katatagan. Itinuro ni Epictetus na tayo lamang ang may hawak ng ating mga kilos, hindi nang sa iba. Ito ang isang lalaking may karakter. Nag-uutos sa sarili kaysa tumugon ng padalos-dalos. Ito ay tungkol sa emosyonal na polaridad mula sa psikolohikal na pananaw. Namumulaklak ang kanyang pagkababae laban sa iyong matatag na pagkalalaki. Ang halaga ay nanilika dahil sa kakulangan ng pagsuko. Nabubuwag ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-uurong. Tinawag ito ni Nietzsche na pagnanais sa kapangyarihan. Pagtatagumpay sa sarili, hindi dominasyon. Ipinapakita mong talo ka kapag sinuko mo ang bawat pagnanasa. Itulak niya ang mga hangganan upang matuklasan ang iyong lakas, hindi upang sirain ka. Kung hindi ka makapasa sa pagsusulit, mamamatay ang iyong pagnanasa. Isipin ang pangloob na monologo. Nagagalit siya at nagwawala tungkol sa isang planong na-cancel. Naisip ng natatakot na lalaki. Hindi ko siya maaring mawala. Humihingi ako ng tawad kahit na ako ang tama. Sumuko siya. Tama ka, mahal. Pasensya na. Sundin natin ang gusto mo. Humupa ang apoy sa kanya kasabay ng kanyang galit. Ngayon, humihinto at humihinga ng malalim ang lalaking may karakter. Naintindihan ko ang sinasabi mo. Pero mahalaga ito sa akin. Sama-sama nating hahanapan ng solusyon. Bumibilis ang tibok ng puso niya habang tumitindi ang tensyon. Hindi siya papayag, naisip niya. Mapagkakatiwalaan siya. Siya ang lumapit sa kanya noong gabing yon, na naaakit sa kanyang matatag na pagkatao. Kapatid, narito ang kailangan mong malaman. Ang karakter ay kaliwanagan, hindi kalupitan. Magbigay ng buong pansin. Magpakita ng empatiya. Ngunit huwag kailanman isakripisyo ang iyong integridad. Protektahan ang iyong diwa sa pamamagitan ng paggamit nito bilang isang stoic na kalasag. Napagtamasan ka na ba dahil nanahimik ka? Pag-isipan mo yan. Paunlarin ang iyong karakter sa pamamagitan ng pagsasanay ng pang-araw-araw na disiplina, mga ehersisyo na nagpapalakas ng determinasyon at mga pagpili na nirerespeto ang iyong paglalakbay. Lalapit siya sa halip na lumayo kung naniniwala siyang hindi ka mababale. Iugat niya ang kanyang mundo sa paligid mo kung ikaw ang magiging bato. Batas 3. Ang alindog ng misteryo ang nagpapatindi sa pagnanasa. Ang labis na pansin ay pinapatay ang kislap bago pa man ito sumiklab, kaya't ito ang magnanakaw ng pagnanasa. Parang ang pagiging bukas ay katumbas ng tiwala, palagi silang kumukumusta sa kanya at binobomba siya ng mga detalye. Ngunit tandaan, ang oksiheno ng pagnanasa ay misteryo. Kung wala ito, isa ka na lamang nalutas na palaisipan na itinabi na. Ipinapakita ng behavioral psychology na, katulad ng pagsusugal, ginagantimpalaan ng utak ang kawalan ng katiyakan sa pamamagitan ng pagtaas ng dopamine. Hindi mahuhulaan? Nawala ang kasabikan. Sa pilosopiya, ito ay sayaw ng mga anino. Ang anima ni Jung ay nagproproject ng mga ideal sa misteryoso, umuunad sa hindi alam. Ihambing at ikumpara ang kahirapan sa kasaganaan. Sumasapit ang pagkabagot kapag masyado mong ipinakita ang iyong kaluluwa ng maaga, at siya ang nagmamay-ari nito. Nagsisimulang magwala ang kanyang imahinasyon kapag inireserba mo ang ilang bahagi ng iyong sarili. Ano ang naguudyok sa kanya? Bakit walang tunog? Mas nakatali siya sa mga tanong na ito kaysa sa anumang pag-amen. Muling pag-playback sa pelikula. Ibinahagi na niya ang mga kwento ng pagkabata, pang-araw-araw na gawain, at walang katapusang papuri sa kanya matapos silang magkita ng 2 beses. Ang kanyang mga mensahe. Naalala kita, namimiss na kita. Magalang siyang sumagot, ngunit nalilihis ang kanyang isipan. Nayon naman ang misteryoso, maikling mga text, sabayang tawa, at pagkatapos ay naglalaho siya sa kanyang mundo. Huwag magpadalos-dalos. Nasa saan siya? Tanong ng tinig sa loob niya. Kung wala ako, anong ginagawa niya? Kinontak niya siya at tiningnan ang kanyang mga kwento.
Nabaling ang takbo ng kwento dahil sa misteryo. Siya na ang naghahabol. Malalim ang napagtanto. Pamahalaan mo ang iyong mga ibinubunyag na parang pangkalahatang supply ng pagkain. Mag-enjoy ka sa iyong oras na mag-isa at magpalago ng mga interes na hindi siya kasama. Tumigil ka sa madaming salita. Ilang beses mong naramdaman siyang umatras nang sobra kang nagbunyag tungkol sa sarili. Itigil ang paulit-ulit na ito. Ang misteryo ay pangangalaga sa sarili, hindi manipulasyon. Hayaan mong ang katahimikan ng magsalita. Nais niya kapag siya ay hindi sigurado. Kung mahamaster mo ito, ang pagnanasa ay magiging permanente sa halip na pansamantala. Batas 4. Ang pinuno ang unang umuupo sa kanyang trono. Ang pamumuno ay ang tahimik na pagbubuo ng layunin na inuuna ang iyong landas kaysa sa lahat ng iba pa. Hindi ito pag-uutos. Maraming lalaki ang nagsasakripisyo sa kanyang dambana. Isinusuko ang kanilang mga layunin, kaibigan at sarili. Ano ang kinalabasan? Ikaw ang sumusunod, siya ang nangunguna, at naglalaho ang atraksyon. Sa halip na maging tagapagtanggol ng kanilang mga pabigla-bigla, naghahanap ang mga babae ng mga gabay. Ipinag-uutos ng Stoicism. Pamunuan ang iyong buhay o mawala ito. Epictetus. Una mong sabihin sa sarili kung ano ang nais mong maging. Pagkatapos gawin mo ang dapat mong gawin. Sa mga salitang psikolohikal, ito ay pagpapatibay ng ego laban sa magkatuwang na paglago. Ang pinuno ay nagbibigay inspirasyon. Ang tagasunod ay sumisipsip. Ayon sa polaridad, ang siyang nangunguna ang humihila sa kanya. Kung walang bisyon, hindi ka nakikita. Kaguluhang walang kapayapaan. Ang Übermensch ni Nietzsche ay umuusbong sa pamamagitan ng sariling pamumuno, hindi sa pagkaalipin. Umiikot ang eksena. Nakakaharap ang plano sa katapusan ng linggo. Siya ang hindi pinuno. Ano man ang gusto mo, mahal. Sa loob-loob niya, huwag guluhin ang payapang takbo ng buhay. Pinipili niya, ngunit inis siya sa pasanin. Ngayon, ang pinuno, may naiplanong pakikipagsapalaran ako, sama ka sa akin. Sumisiklab ang kumpiyansa. Ang iniisip niya, may direksyon siya. Ligtas ang pakiramdam ko. Sumusunod siya, puno ng sigla. Aral. Unahin ang iyong misyon. Bumuo ng kaharian ng isip at katawan. Tanong, ikaw ba ang kumokontrol sa iyong barko o nalulutang sa barko niya? Gising. Manguna sa pamamagitan ng halimbawa, gym, mga layunin, paglago. Kapag ang iyong buhay ay may pulso ng layunin, siya ay tumutugma, hindi sumisipsip. Tunay na kapangyarihan. Pinipili ka niya dahil pinagyayaman ng iyong mundo ang sa kanya. Batas 5. Kasarinlan. Ang pinakamakapangakit. Ang lalaking pinakamaliit ang pangangailangan sa kanya, ang siyang pinakamatibay ang paghawak sa kanya. Paradoksal, ngunit malalim. Ang pagiging madepende ay sumisigaw ng kahinaan. Ang kasarinlan ay bumubulong ng lakas. Hindi ito kawalang interes, kundi pagkakumpleto. Marami ang inilalagay siya sa pedestal, ginagawang araw nila. Ngunit sa huli ay sila mismo ang natatakpan. Nararamdaman niya ito. Hindi siya kumpleto kung wala ako. Nawawala ang respeto. Paliwanag ng psikolohiya. Ipinapakita ng attachment theory na naaakit ang may matatag na pundasyon. Itinataboy naman ang may pagkabalisa. Ang kakulangan ang nagbubunga ng halaga. Ginagawa ito ng emosyonal na kasarinlan. Sa filosofiya, sabi ni Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Maging soberan niya, hayaang pagandahin ka niya, hindi ka tukuyin. Dialogo sa kanyang isipan. Nakakapit siya pagkatapos ng pagtatalo. Pakiusap, huwag kang umalis. Hindi ako magiging buo kung wala ka. Nananatili siya pero naaawa. Ang malaya? Pinahahalagahan kita, pero magtatagumpay ako kahit wala ka. Buo ang pagtitimpi. Naisip niya. Buo siya. Sexy yun. Umiikot ang habol. Katotohanan. Himukin ang pag-iisa tungo sa lakas. Ituloy ang mga hilig ng mag-isa. Nangihingi ka ba ng tira-tira? Tapusin mo na.
Ang pagiging malaya ay hindi pag-iisa. Ito ay paanyaya. Gawing buo ang sarili. Aangkinin niya ang pagsasama. Kapatid, ang mga batas na ito ay hindi kadena. Sila ang susi sa kalayaan. Wasak na natin ang mga ilusyon. Ang mababait ay nagtitipon lang ng alikabok. Ang karakter ang naguutos. Ang misteryo ang humahanga. Ang pamumuno ang umaakit. Ang pagiging malaya ang nagpapabighani. Ipinagbili sa iyo ng lipunan ang pagkaalipin bilang romansa na nagbunga ng pagkabigo. Ngunit na yon, armado ng talim ng psikolohiya at ng tabak ng filosofiya, nakikita mo. Namumulaklak ang atraksyon mula sa iyong kapangyarihan, hindi sa kanyang pahintulot. Pagnilayan. Sa katahimikan ng iyong isipan, ikaw ba ang tagapaghabol o ang hinahabol? Ang batang nakikiusap o ang lalaking naguutos? Natikman mo na ang mapait na bunga ng pagsuko. Ngayon, hubugin mo ang bakal ng sarili. Ibahagi sa ibaba. Kailan ka nawala ng respeto dahil sa pagiging pangangailangan? Mag-usap tayo, lumago. Tandaan, hindi niya gusto ang iyong mga tanikala. Hinahangad niya ang iyong korona. Ngayon sabihin mo sa akin, kapatid, handa ka na bang bumangon bilang lalaking hindi niya maaring baliwalain o manatili bilang anino na hindi niya napapansin? Ika ang may pili.